Magandang araw ho sa inyong lahat. Pag-usapan natin ngayon tong mga ahas ni Duterte, sinisilo po si PBBM. As if paano sila? Mga ahas po sa Garden of Eden. Lalo na ho itong dalawang ito. Bakit? Naging malapit sila sa ating Pangulo eh. Di ba? O kamakailan lang, etong si Rodante Marcoleta. Oh. Alam niyo ho, itong tanong rito bakit si Rodante Marcoleta ang nag-i-insist na gusto niyang makausap ang ating Pangulo para kanyang kumbinsihin na ito ho ay magpasailalim sa hair follicle drug test. Diba? Bakit? Ito ho sagot doon. Ito sagot doon Sorry sa mga INC, I don't mean to hurt you. Okay? Ito po yung sagot doon. Unang-una, si Marcoleta po, malaki ang utang na loob kay Digong. Okay? Ngayon, dahil miyembro siya ng Iglesia ni Cristo, ulitin ko lang, dahil miyembro siya ng Iglesia ni Cristo, ay iniisip po ng kampo ni Duterte, matatakot si PBBM sa kanya na baka hindi na suportahan ng INC ang senatorial lineup ni PBBM sa 2025. Ganon din kung sino yung dadalhin ni PBBM sa 2028. Okay? Sa akin this is my own analysis. Ang dami naman ho kasi po pwedeng gumawa niyan. Po pwedeng si Gloria Arroyo. 'Di ba? Kapatid, pa-drug test ka na. Bakit hindi si Gloria? 'Di ba? Nilayo-layuan ni Gloria si Sarah. Lagi niyang sinasabi kahit anong nangyari sa kanya, nagka-leche-leche siya sa posisyon niya sa Congress, na demote. Pero sinasabi niya pa rin, I still support the speaker, I still support PBBM, yung kanyang kinakapatid. Bakit? Diba? Yan ang sabi ko, ito bang ginagawa ni Marcoleta? Ito ba ay sanctioned ng INC? Kasi sa INC po, tanging si Marcoleta lamang ang kanilang pinayagan na miyembro nila na pumasok sa politika. Ang iba po ay hindi. Ganun po kalakas si Marcoleta. Okay? Kita nyo na So ito ginagawa ng kampo ni Duterte, ang bala po nila ay religious support ng INC. It is a 9 million votes which is at stake. Yan po ang kumbaga value ng paglapit nito ni Marcoleta kay PBBM. Tanggihan mo ko, I have 9 million votes. I am tantamount to 9 million votes. Palagay ko naman hindi naman yata to sanction ng pamunuan ng INC. 'Di ba? Ano ba si Marcoleta? Nilamon na ba ito ng politika? Tinubuan na ba ng kademonyuhan ng utak? So, bakit kung sino pa yung taong minumura ang Diyos, 'di ba? Yun pa yung kanyang kinakampihan ngayon. Kung sino pa yung tao na taksil sa interes ng bayan, yun pa yung kanyang tinataguyod. Abay, may sapak na to sa utak. Kasi alam naman po ni Marcoleta yan kung tutuusin, na yaang sinasabi na hair follicle drug test na yan po ay trap, napakadelikado po yan para sa sitting president. Kaya nga po si Duterte, even simple drug test, hindi niya po makomentuhan. Si Harry Roque pa ang sumagot doon. Tama? Kasi napaka-sensitibo po niyan. Napatulan yan. Dahil hindi ka nakakasiguro na baka yung nagda-drug test positive ka. At kung mag-negative ka naman doon, sasabihin naman nila bayaran yan. Hindi yan katiwa-tiwala. Dati katiwa-tiwala yan. Pero ngayon, wala na yan. Hindi na yan ganun ka-reliable. Sabi ni Maureen, shoutout kay Maureen, Tito JDB, hindi sanction si Marcoleta to speak for the INC. Diba? Thank you. Yan yung tanong ko
Oh, salamat, may sagot. Hindi didishit ang mga miyembro ng INC. Diba? Ngayon, ito naman po, dahil sumablay itong kay Margoleta, pero again, it was a trap. I already talked about this. Nakakagulat na biglang another politician na naman po. Diba? Kaya lang ho sa ngayon, ito, this is a desperate move. Bakit si Bato de la Rosa wala pang kwenta? Kaya lang ho, ang banat naman po ngayon ito ni Bato de la Rosa, aba, ito, sabi ho ni Bato, kahit yung mga nag-apply ng lisensya sa pagka-security guard, hinihingian pa nga ng drug test. How much more pa yung presidente? Gago pala to eh. Ay. Sorry ha. Di ba? Gago nga po talaga. O hindi humura yung gago ha. Ang gago ho, it is a state of being. Okay? Being gago or being gaga. Hindi po mura yun. Reference, UP Dictionary. Tanungin nyo si Kaeli Soriano. Itanong mo kay Soriano. Di ba? Alam po ni Bato de la Rosa nung campaign period na mayroon pong drug test at may resulta po si PBBM. At yun po ay ginamit pa nga doon sa pag-renewal ng kanyang baril. Nagkataon. Itong hinihingi-hingi nila na drug test dahil nga sa kagaguhan ni Duterte. Nang dahil lamang po na inisya ng November 2021 dahil si Sara nag-file ng COC pagka vice presidente. Samantalang sinasabi niya noon na Sara, makinig ka sa akin. Ganito pala. Sara, makinig ka sa akin. Huwag kang papasok diyan sa politika. Lalamunin ka lang diyan ng sistema. Mabuti sana kung sweldo mo diyan eh. Di ba? 1 milyon, ganun. Pero sinabi niya yun noon. Kailang pag maliit lang naman ang sweldo diyan. Wow. Ang ina, maliit. Kalahating milyon halos ang sweldo. Maliit. Tapos 6 na taon, ganun sweldo mo. Walang poknat. Pwede pang mag-increase. Diba? Kasi nasa iyo yun eh. Naliliitan po sa kalahating milyon si Tatay Digong. Ako nung pinalampas ko lang yun eh. Sabi ko, maliit na bagay. Kasi strategist eh. Pero nagkaganon na yung utak ko. Sira ulo ka ba, JDB? Mukhang pera na yata talaga tong mamang ito eh. Sabi ko. Ba't ganun sinasabi ni Duterte? Alam naman niya. Di ba? Kasi nasabi niya, wala siyang pera. Mahirap. Alam niyo, sa walang pera, sa mahirap, ang 20 pesos po ay kayamanan na. Ang 20 pesos po, nakakapagpangiti na po yan. Nakakapagpasaya na po yan sa taong walang-wala. Yun pa kayang kalahating milyon para sa isang Rodrigo Roa Duterte na walang pera. Kaya hindi nakapunta doon sa Mautogs rally sa Angeles, Pampanga. Sabi niya, yan ang talagang irony. Planchahit mo, gano'n. Pwede palang maging mayor, gobernador, congressman, maging presidente ang isang gumagamit ng droga. Yun. Direkta na po mga kababayan. Ibabasura natin ang tarantadong ito next year. Diretsahan na. Diba? Na china-challenge niya po si PBBM. Para po sa kanya, maharlika na rin ng utak. Mukhang sumamba na rin ho yata ito eh, no? Na gano'n na, utak maharlika na rin. Yung kanyang narrative ngayon. Kanya pinaniniwalaan niya na po na si PBBM po talaga drug addict o nagdodroga. Yun ang kanyang sinasabi na ngayon ito ni Bato de la Rosa. Talagang grabe, no? Rektahan na talagang sinasabi niya. Alam niyo, dito pa lang ho sa sinasabi niyang yan. Kung hindi ba naman pala siya talagang loko-loko, dapat po, noong siya po ay kumandidato, yan po si Boy Puncher, dapat po nagpa-drug test siya. Dapat nagpa-hair follicle. Ay. Sorry. Dapat po, nagpa-ano siya, pwede naman, hair follicle sa balahibo sa ilong.
Wala siyang buhok eh. O sa ilong, 'di ba? O kaya sa bigote. Dapat gano'n siya ang nagpagawa niyan. Ang nagpasailalim sa hair, hindi naman sa bulbul meron ba namang nagdodroga sa ari nilalagay? Malala na 'yun. Sa balahibo niya sa ilong, 'di ba? Dapat tayo manawagan. Mami Peng, Laitera, Go Philippines, my best friend. Tsaka dito kay diretsahan tayo at prangkahin natin. 'Di ba? Manawagan tayo, si Bato de la Rosa, dapat sumalang po ito sa hair follicle test ng kanyang balahibo sa ilong. 'Di ba? Alam niyo kung pagbabasihan po natin ito, dapat mag-resign na siya mismo ngayon. Bakit? Meron ba siyang drug test na nakabase sa hair follicle? Lang nakakatawa sabi niya, ang talagang irony, pwede palang maging mayor, gobernador, di ba? Senador ka, you supposed to know the law. Meron ba tayong requirements na ganon? When you file your COC, meron bang requirements na nakalagay doon sa COC na nire-require kayo to attach? Di ba? Alam nyo, nung panahon po, di ba, mambabatas from 2019, 2020 tong eleksyon, di sana nag-file ka ng panukalang batas ba to na nagre-require sa lahat ng kandidato na magpasailalim sa drug test, hair follicle ang gagamitin mula po sa butas ng ilong na balahibo. Di ba? Para kung kalbo, wala pong lusot. O kung walang kilay, gaya ni Chis Escudero, wala rin hong lusot. Alangan naman na meron Pilipino magpapatato ng balahibo sa ilong. Katulad ni Chis, walang kilay, pinatatuan. Di ba? Kaya nga kako, butas ng ilong, balahibo doon. Talagang walang tattoo-tattoo dyan. Kung yun lang pala gusto niya, nako, praise siya. Bobo talaga. Di ba? Sabi, bobo at tanga lang magpaniwala dyan sa presidente niyong niwi. Hindi ho. Ang bobo talaga ito si Bato de la Rosa. At saka yung mga nagpapaniwala kay Maharlika at kay Duterte. Di ba? Ginamit mo pa yung praise siya. Hindi ka nakinilabutan. Blasphemy yan. Ginagawa mo. Banal na pangalan ng Diyos yan. Diya. Kayo talagang mga DBS. Hindi ho talaga kayo nag-iisip. Ginamit mo pa. Sos Mariosep, tilabutan ka. Sabi niya dyan maging presidente ang isang gumagamit ng druga because of the absence of that particular requirement sa pag-file ng candidacy. Dapat talaga kasama yan sa requirement. Di ba? May amats din to eh. I do not know if he knew that he is a lawmaker. Di ba? Alam ba niya na siya mambabatas? Alam ba niya na siya gagawa dapat ng batas? Di sana, nag-file na siya noon pang 2019. Ba't di niya ginawa? Okay. Yan ho resulta ng mga nagpapapaniwala kay Maharlika. Magiging of. Di parang nga sinasampal-sampal lang ganun si Bato de la Rosa. Diba? Na naiintindihan mo ba sinasabi mo? You are a senator. You're a lawmaker of this nation. Why are you asking that? You're supposed to file a law. You're supposed to file a Senate bill. Diba? Requiring all political or all public servant wannabes, diba, to undergo drug testing. At tama rin naman siyang sinabi niyang walang ganong requirements sa COC. Walang ganong requirements sa COMELEC. Walang batas, walang Republic Act na ganon na nagre-require nun. Diba? Dapat nag-file na siya nun. Yung naging siyang senador. And then pagdating nitong 2022, mag-undergo din siya ng ganyan.
At dahil hinihirit nga po nila rin yung hair follicle, si Bato de la Rosa, baka adik, magpa-ano na rin siya. 'Di ba? Oh, gawin niya yun. Sila itong mga nagpipilit ng ganyan. Unang-una si Duterte nga hindi nila pinilit nun eh. Nung hinamon wala silang kaimik-imik nung hinamon ni Trillanes na magpa-drug test. Samantalang yun po aminadong magmamariwana to keep him up. At saan ka naman magiging, 'di ba, magiging alerto at ba't kailangan mong maging alerto at buhay na buhay? 'Di ba? Syempre sa mga daily functions bilang presidente. At saan po yun dinadaos? Sa Malacanang. Di saan ka nagtitiyongke? Malacanang. Bakit hindi niya, wala silang puna-puna doon? No. 'Di ba? Alam nyo, this is a wrong move. This is a wrong move for Senator Bato de la Rosa. Na sinabi niya ito ngayon, directly hitting PBBM, accusing PBBM to be drug addict. Even though he didn't mention the name, pero alam niyo naman ang kanyang pinatatamaan. Nako, maling strategy ito ni Bato de la Rosa. And after all, who cares? Except the DBS. Hindi naman natin boboto to eh. Tayo nagluklok sa mamang ito, tayo rin ang magpasok sa kanya sa, 'di ba, basurahan. We don't deserve that kind of politician. Napaka-komedyante. Grabe. Yung kanilang kaingutan, ginagawa na lamang nilang comedy, parang comedy show ang Senate natin. So, sila ni Raffy Tulfo, 'di ba? At ano ba, nakasamba na ba lahat? Ha? Nabudol tayo eh. Yun ang totoo roon eh. Kala natin for the people. Yun pala, for Duterte. Pastime na ba ang katangahan? Yeah, that's right. Magpa-hair follicle si Bato. Balahibo sa ilong. So lahat po ng mga sumasamba rito kay Saint Duterte at kay Saint Sarah at dito po sa supreme being nila ng hari-harian o kaharian pala ni Kibuloy, shame on you. 'Di ba? Itong taong ito nga ayunan ninyo, itinataguyod ang taong number 1 sa pamumusong sa banal na espiritu ng Diyos. It is a blasphemy, isang kasalanan sa Espiritu Santo na walang kapatawaran. Hindi po yan covered ng sakripisyo ng Panginoong Hesus sa krus. Yung pambabastos, yung pamumusong. Di ba? Kayo nga po, kung tunay kayong Kristiyano, DDS, kung tunay kayong Kristiyano, why you choose this kind of people? Na ngayon, nagpapanggap, di ba, na maka-Diyos. 3 beses nagdadasal. Ang amen po, tangina nyo. Tingnan nyo yung anak, si Baste, pinaliguan ng mura. Etong si General Torre, ang hepe ng kapulisan ng Davao City. Di ba? Ay nako, grabe itong mga talaga. Ito pa ha, ito lang yung isang bagay na gusto ko ring maisip rito ni Bato de la Rosa. Yung kay Coco Pimentel, di ba? Ito ho. Kaya yung sinabi rito ni Coco Pimentel. Ito sana ho tumalab ito sa kanila. Yan ho sa mga palagay nila na meron pa silang matinong pag-iisip. Isipin niyo ha,
Etong si Coco Pimentel, isa ho ito sa talagang certified opposition. But after ng SONA ng ating Pangulo, tignan nyo naman ho, paano siyang humanga. Sabi niya dyan, we may not be political allies. Diba? Maaaring hindi tayo magkaalyado sa politika. We may not see eye to eye in our proposed solutions to our country's most pressing and serious problems. But that SONA, sabi niya, delivered by the President, convinced me of these things. Ano po yun? Sabi niya, hindi man tayo nagkakakitaan, hindi man tayo, hindi po ito literal eye-to-eye contact kundi hindi man tayo nagkakatagpo. Ang ibig sabihin yan. Hindi man tayo nagkakatagpo. Ibig sabihin, hindi man tayo pareho sa naiisip natin, hindi man tayo pareho sa diskarte natin para masolusyonan ang problema ng ating bayan. Sabi niya, pero yung SONA na dineliver ni PBBM, nakumbinsi ako. Pag nakumbinsi ka, naniniwala ka na. Na ano raw po? That President Marcos loves his country and that he is trying his best. From the word of the son of one of Apo Lacays po, ang founder ng PDP. Ang tatay nito, Aquilino Pimentel, senior, no 1981, di ba? Binuo niya yun, o 80. Oh. Anong purpose? To oppose Marcos Sr. Pero yung anak, senador ngayon, naging Senate President din dati, tapos si PBBM, di ba, nakasama rin nila sa Senado, nakita din niya paano magtrabaho, ngayon ay presidente. At doon nakita niya kung talagang mahal ng ating Pangulo ang bayan. Di ba? Ito pa lang Ito lang kung kapansin-pansin. Tignan nyo bakit ang tunay na opposition, di ba DJ Byron? Shout out kay DJ Byron, sir. Magandang good morning. Ang certified opposition, hindi po issue sa kanila ang hair follicle. Di ba? Because they know it's useless to ask for hair follicle drug testing para sa incumbent president or kahit na sinong senador. Di ba? Unless caught in the act talaga. Di po ba, Maestro Paul? No, shout out sa iyo. Di ba? Kung nahuli sa akto ang sino mang politiko na nagdodroga, yun po yung kinakailangan na i-drug test for reconfirmatory, di ba? For documentation na ito talaga ay nag-addictus benedictus. And then, sa kapatalsikin sa pwesto. Pero kung wala kayong gano'n na caught in the act, tapos ang basis ninyo is 2012, di ba? Na hindi naman din pala malinaw yung video, hindi mo naman talagang kahit nga anti-PBBM maliban na lang kung DBS, pag nakita picture, ano sabi nila? Pati ng mga kakamping, hindi naman si Bongbong yan Diba? Alam po nila, anong trabaho, anong galawan. Alam niyo ito mga kapatid, to tell you this, frankly. Ang tanging bagay po na accurate dito sa panahon noon ni dating Pangulong Duterte is consistency. Do you believe? There's consistency during his time. And until now. Diba? Jocelyn Aoyama. Meron kung di nyo alam, sabihin ko sa inyo. Ano yung consistency? Ang consistency po nila, consistent po ang itong si dating Pangulong Duterte sa estilo po nila ng klase kung papaanong atakihin, siraan yung kanilang kalaban sa politika na tinuturing. Ganon. Yun po ang consistency sa kanila, pati pagmumura. Hindi po sila issue-based. Hindi issue-based. Po tragis, kung issue-based nga sila, bakit si Baste, kaya bang ipaliwanag? Si Sara, kaya bang ipaliwanag yung usapin sa West Philippine Sea? Kaya ba nilang ipaliwanag ang yung issue po natin dito sa presyo ng bigas?
Kaya ba nilang ipaliwanag ang inflation? 'Di ba? Wala naman nagpapaliwanag sa kanilang gano'n, eh. Consistent lang po sila papanong manira using below the belt style. Hmm. Consistent in telling not a lie, but lies. Tama ho? Hmm. Gano'n, do'n sila consistent. Dapat ho kayo mag-o-opposition, dapat ang gawin ninyo ay issue-based and then provide alternatives, suggestions to solve the problem. Yun po ang opposition. Yun ang genuine opposition. Yung hindi po gano'n ang gawain, destabilizer po ang tawag diyan. 'Di ba? Eto na yung sagot do'n sa quiz ko kanina. Sino yung presidente na nakaisip ng, Mindanao Railway? Walang iba ho kundi si Manuel Quezon during his term during, Commonwealth government. Okay, Manuel Quezon yun, tagal na. Dito na lang, mahiya na lang sila, eh. Lagi nilang hinahanap, bakit ang opposition hindi binabanatan ng Pangulo? Bakit parang kumakampi ang opposition sa kanila? Aba, shame on you for asking that. Bakit? Simple lang naman, eh. Ang opposition, nakikita po nila ang effort ng presidente. 'Di ba? Nakikita nila that the president listens. Ano panawagan nila? What they were hoping for? Sana sa SONA ni PBBM. Baka naman ginagawa ni PBBM, eh, he was actually driving us. And then later on, he's going to announce during his SONA, sabi ni Coco Pimentel yun. 'Di ba? Siya yung nakapredict nun, na sa SONA niya, isusurprise niya tayo. Yun ang surprise nga sila. Even Risa Ontiveros, tuwan-tuwa. Na usually, hindi pumapalakpak, napatayo. Tanging si Aimee lang ang dismayado. Ay nako, correct po Miss Longhair. Akala ng mga Duterte, mabubudol pa nila ang mga mamamayang Pilipino. 'Di ba? Hindi na nga nila mas solid ang Davao. Yep, consistent din sila sa pagtanim ng intriga dahil di sila makatanim ng evidence. Well, sinabi naman ni Duterte yan dati. Anong siya po ay fiscal pa. Fiscal. Ang fiscal, ang ginagawa po niyan ay magtanim ng ebidensya, pagtanim ng controversy, ganon. 'Di ba? Hindi po talaga nag-i-investigate. So, to determine the probable cause. Ay nako, okay, wag na natin 'to.